ipinakita nilang naaawa sila Awa-awa kunwari. daw po sila, Sen. Oo. Pero sino ang may kasalanan? Kasi nung magkaroon siya ng power grab on June 3, kahit 12 lang, pinilit na lang kinuha yung bit. Yes Di po. ba? Oho. Sabi nga natin, kahit na illegal, kahit na irregular ang pagkakagawa, unconstitutional nga yun eh. Oho. Kinakailangan malaman ng tao na para mapalitan mo yung mga opisyales ng Senado, kailangan mo ng majority of all its members. Oho. Ang majority po ay nananatiling 13. So 12 lamang sila, pero nangahas sila na gumawa ng aksyon. Unang-una, pinalitan ang secretary, pinalitan ang sergeant at arms, pinalitan ang president pro tempore, Oho. at yung president pro tempore na hinirang nila ay umakto na Senate President. Ayun. Lahat po ng ito, sa isang araw na ginawa nila ay illegal. Puro illegal ho pala Pagkatapos talaga, no? noon, sila mismo ay nagpahayag na noong June 3, nagsimula na, nag-announce sila ng sinidye. Aho. Sa mga tweet, Sinidye adjournment. Opo. sinidye adjournment, na-bypass ngayon yung 5. Opo. Sana man lang bago nila sana kinuha yung beat. Opo. Hindi sila nag-announce ng sinidye. Sana yung June 4 o kaya June 5 kung gusto nila, naglagay sila ng isang araw para ma-confirm yung 5. Oh. Eh sino yung may kasalanan? Oho. Yung mga taong hindi nagtalaga ng araw para ma-confirm itong mga taong ito. Sa mga tweet, yung naguhugas kamay sila, ang ginagamit nilang dahilan na nakakaawa yung 5, Yun, pero opo. yung pagkakasala nila, ayaw nilang akuin. Oho. Sa bandang huli, yung mahalagang impormasyon na amin pong babanggitin sa inyo. Sen, samantalahin ko na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano, ha? Unahin po muna natin yung naganap na special session noon pong isang araw na ipinatawag po ng Pangulong Bongbong at ang Kongreso po naman, 2 kapulungan ay tumugon ukol sa bagay na ito. Oo, tama ka, Jen. Ito yung proclamation ng Pangulo na kung saan ay nagtawag siya ng isang special session ng Kongreso. At yun naman ay natupad noong June 17. Araw yata ng Miyerkules ba yun, Jen? Tuesday. Oh, Tuesday, ano? Tama, no? Tuesday. Opo. O Tuesday. Hindi, Miyerkules ata yung actual na special session. Tama ba? Nalito tuloy ako. 17 Opo, Wednesday. Yes po, tama pa. Nalito tuloy. Kasi Wednesday. yung Tuesday ninyo ay meron din ano sa Senado nun eh. Kaya special session yung Wednesday. Tama po kayo. Wala, Wednesday. yung a day prior to that, June 16, ay nagpalabas ng notice Yes po, ang Senado na magkakaroon nga on the next day ng special session. Yung Tuesday pa na binabanggit ko sa inyo, yung press con ng ex-soldiers doon sa Double GM. Yung pala nasa isip ko. Oo, Ayun, ngayon, kinabukasan nun, yung special session. Tama po kayo. Ang makikita mo lang na problematic dun sa pagkaka-announce na yon, ang nag-announce ay yung nahirang at that time na President pro tempore and acting Senate President. Yun ang nagbigay ng notice. Sa mga tweet, problematic yun dahil sa ating saligang batas dyan, maski sa tuntunin namin, Opo. ang gagawa ng notice na yun is the Senate President. At sa panig namin, ang kinikilalang Senate President is Alan Cayetano. Oho. Hindi si Sherwin Gatchalian. Senator Sherwin Gatchalian. Sa kadahilanan na nung sila ay gumawa ng ganong klaseng aksyon na ipahayag nila na siya ang Senate President pro tempore and acting Senate President, 12 lamang sila. Yes po. Malinaw Sa yun. kakulangan ng quorum na itinatadhana sa saligang batas, maging sa aming tuntunin, ito naman ay maliwanag na paglabag doon sa tinatawag nating majority rule. Opo. Oho. Na ang majority kasi ay 13 sapagkat hindi naman nababawasan ang bilang ng mga senador na 24. Yes po. So, maaring sasabihin nila dyan na correct naman yon, sabi niya, sapagkat mga ilang oras noon, nung November 17, dumating nga yung pang-13 sa kanila. Yes. Oho.
Kilala naman ninyo kung sino siya. Opo. Siya ang nag-provide actually ng very crucial na majority. Pang-13. Doon lamang nila na legitimize o na-validate yung pagiging Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Opo. At natuloy nga, nakapag-reorganize sila. Sa mga tweet, mapapansin po ninyo mga kababayan, Jen, na tinawag yung special session ay para lamang magkaroon ng pagkakataon na ma-formalize yung 13. Yun. Opo. Kasi yung pagpunta nung isa sa amin na dati naming kasama sa panig nung noon ay 12 lang ay hindi mangyayari kahit kailan kung walang sesyon. Opo. So maliwanag na kahit bali-baligtarin man o kaya sabihin man nila na hindi totoo ang sinasabi natin o hindi, pero yun ang maliwanag na function lamang ng pagkakatawag ng special session. Kasi kung titingnan mo, ano ba ang kahalagahan ng mga batas na i-consider namin on the special session? Yun na nga po. Kasi pag tiningnan mo, ang klase at nature ng mga batas, panukalang batas, wala nga sila dun sa status na advanced stage of legislation. Yes. Yung iba under interpellation, yung iba under period of amendments. At kung sisinuhin mo naman yung klase ng mga panukalang batas, yung isa sa pamagat na pamagat lang, declaring waling-waling as the national orchids of the Philippines. Yun. Pagkatapos, meron pang dalawang Amerikano na gustong makisali ng Naturalize. basketball dito sa ating bansa. Kaya nahingi sila ng pagka-grant ng Yes po. naturalization. Yes po. So sa mga tweet, ito bang klase ng batas, panukalang batas na to ang binigyan ng importansya kung bakit tumawag ng special session ang Pangulo? Mukhang hindi yun. Kahit na yung isa pa na masasabi mo doon na anti-dynasty, matagal na to. Iba years na yung pinag-uusapan eh. Opo. Kung talagang yung mga yon ay nangangailangan ng madali ang aksyon pang legislature, dapat sana yung mga yun na-certify na urgent ng ng ating Pangulo eh. Bilang urgent bill. O kaya yung iba sana ay nasa stage na ng bicameral conference. Sa mga yung hindi man lang na-certify at yung iba taon ng kanilang ginugol para marating lamang ang estado na yon, hindi talaga urgent eh. Tama. So pangkaraniwan, kung re-reviewin mo yung mga pagkakataon kung saan ay tumawag ang Pangulo ng special session, makikita mo yung sense of urgency. Halimbawa, anong panahon ng COVID-19, Ayun. Opo. kailangan nating maipasa yung, alam mo yung batas na yon, yung bayanihan, Bayanihan Law 1 and 2. Opo. 1 and 2, kailangan talagang maipasa yun sapagkat naharap tayo sa isang hindi pangkaraniwang problema ng bansa na COVID-19 talaga. Hindi naman tayo pwedeng gumasta ng kahit pondo ng iba't ibang mga ahensya, magkakasala naman ang Pangulo ng bansa. Kaya nagtawag ng ganong klaseng special session. So hindi pangkaraniwan na pagkakataon, kaya ka tumatawag ng ganon. Pero kung pinag-uusapan ay waling-waling, para ma-declare lang na national orchid ng ating bansa, At saka yung o dalawang naturalization. Amerikano na gustong makipag-basketball sa bansa natin at nahingi sila ng grant ng naturalization, citizenship. Pagkatapos meron pang isa, yung mga barangay workers, barangay health workers. BHW ata yun. Opo. Alam mo, Jen, ang bilang ng barangay natin sa buong bansa, 42,000 plus barangays. Yes po. Kapag tiningnan mo yung average ng bilang ng isang, merong barangay na malaki, merong barangay na affluent, may barangay na nasa syudad, merong nasa first class municipalities. Cities, yes po. Malalaki talaga ang bilang ng kanilang mga opisyales sa barangay. Merong umaabot ng 200, may 100. Pero sa pangkaraniwan yung maliliit, lalo na yung first class, ay yung fourth class, Fifth class municipalities, kumisa 10 lang, dala ng kakulangan sa Budget. pondo, Opo. at kakulangan sa maraming bagay. So pag in-average mo yun, Jen, across the Philippines siguro, pangkaraniwan, siguro ang isang barangay merong 50 na barangay workers in total. Opo. At least 50. At least 50. Yun ang national average, halimbawa. Yung barangay health workers, karaniwan 4-5 lang doon sa 50. Tama po kayo. Ngayon, anong gagawin mo sa
46 o 45. Hindi kasali doon. Kaya nga sana mag-interpellate pa ako dyan sa BHW na bill na yan. Kasi sasabihin ko lang na bakit hindi na lang natin unahin yung sarili kong bill na kung saan ay nilalayong ko doon na masakop lahat ang barangay workers. Yes po. Yun lamang, barangay tanod, mas marami sa barangay health workers eh. Ayan. May barangay sweepers, may barangay na pulis tungkol dun sa pagsawata ng drugs. Meron tungkol sa mga pagtatanim. Napakarami nito. Meron sa environment. Meron yung kasama dun sa... Marami po yan, sir. May meron Peasant Council. Meron silang conciliation, yung mediation board, parang gano'n. at saka kapag kami nag-aaway-aaway, siya nagkakasundo. yung lupong taga-pamayapa. Yan, opo. Nandun. Ang dami nun, Makikita mo yung national average ng kanilang sinasahod na tulong. Tulong lang ang tawag dyan kasi hindi mo masasabing sweldo dahil voluntary kasi ang pagsiservisyo ng mga barangay workers. Allowance, 500 pesos nga lang ata. Yung tanod ay nag-a-average buong Pilipinas 900 pesos per month. Ngayon, kapag sinunod mo yung halimbawa, yung barangay health workers, sila between 3,000 to 5,000, ano mangyayari sa tanod? Kaya sinasabi ko, ba't inuna natin yung barangay health workers? Ba't hindi na lang yung kabuuan ng barangay? Pare-pareho naman silang naglilingkod. Di ba? Ba't pinili lang yung BHW? Kung titingnan mo nga, sinasabi ko ron na yung kapitan, ang average 5,000 pesos per month, yung kanilang honorarium. Samantalang yung ating mga kasambahay, siguro naglalaro na between 7,000 to 8,000 pesos. Totoo po. Samantalang ang Kahit sa barangay mga kapitan, probinsya. Jen, ang trabaho nila is 24/7. Napakalawak po ng trabaho niyan. Ang mga kasambahay natin, hindi naman 24/7. Opo. Nakakatulog sila ng... Kahit pa paano, makakaidlip naman po. Pero on call sila talaga. Opo. Yung tanod, ganun din. Opo. Pero, tingnan mo ang kanilang kalagayan. Doon sa batas na aking iminumungkahi, magkakaroon ng isang Barangay Affairs and Development na magbibigay sa kanila ng adequate expertise. Kasi kailangan matuto sila eh. Opo. May mga training, Pagkatapos seminars. meron yes, din parang special fund na makikreate doon na kung saan makakakuha sila ng mas maraming pondo, hindi lamang mula sa IRA. Para sa ganon, eventually, lahat ng barangay workers makapagsimula man lang kahit na yung minimum wage. Kasi kapag ka nag-minimum wage ka, halimbawa rito sa bansa, sa Metro Manila, magkano ang minimum wage dito? Para mga 600 na po ngayon per day. O 600. More or less, opo. 600 times 30, at least 18,000. Opo. Hindi naman yung 1,000 pesos. So, yun ang nilalayon ng aking panukalang batas. Kaya lang, ayun, mas inuuna nila yung kanila kasi sila nga yung leadership ngayon. Mula sa amin, nakuha nila uli yung bit. Opo. Sila ulit ang may hawak ng bit nila. Dati kami ang may hawak ng bit, pero ayun nga, pagkatapos ng wala pang isang buwan parang 28 days lang. 28 days. Kino-question pa nga yung 28 days na yun. Gumastos daw ata si Senador Alan Cayetano ng 7 million. Kaya natin dinidiscuss, Jen. Opo. Kaya natin dinidiscuss. Opo. Mahalaga po ito na dapat malaman natin. Dahil hindi ko nakita na naging justifiable yung pagtawag ng special session. At malalaman din at malalaman ng tao na kaya lamang talaga tinawag yung special session para magkaroon lang ng pagkakataon. Tama kayo. Yung isa sa amin, opisyal na sumanib dun sa 12. Para sa ganon, yung quorum na hinihingi na 13 ay magkaroon ng katuparan. Hindi kasi formally makakasanib yung isa kung walang special session. Walang special session, yes po. Yun ang gusto nating malinaw na ipaliwanag. Ngayon, pagkatapos na matupad yung special session, na hindi nga ako nakapunta, nakarating ako yung bandang alauna na sapagkat merong kalakip na convening ng Commission on Appointments, Jen. Nakalagay kasi sa notice ng special session na ikukonvene yung Committee on National Defense. Dahil merong 5. Merong 5 na naiwan na opisyalis ng Armed Forces
na hindi na-confirm. Oho. Yan, nagkaroon din naman ng ano diyan, ng napakaraming paglabag. Ganun ho ba? Kasi ang kanilang ipinamamarali dyan, Sen, bago yung araw na yan, may mga ilang senador na nagpa-interview. Naku, awang-awaan niya ako doon sa mga general eh. O, mag-retiro na lamang anya, hindi pa namin na-promote. Parang ganun po eh, ang nangyari. At ito pala, Ipinakita nilang naaawa sila awang-awa kunwari. daw po sila, Sen. Oo. Pero sino ang may kasalanan? Kasi nung magkaroon siya ng power grab on June 3, kahit 12 lang, pinilit na lang kinuha yung bit. Yes Di po. ba? Oho. Sabi nga natin, kahit na illegal, kahit na irregular ang pagkakagawa, unconstitutional nga yun eh. Oho. Kinakailangan malaman ng tao na para mapalitan mo yung mga opisyales ng Senado, kailangan mo ng majority of all its members. Oho. Ang majority po ay nananatiling 13. So 12 lamang sila, pero nangahas sila na gumawa ng aksyon. Unang-una, pinalitan ang secretary, pinalitan ang sergeant at arms, pinalitan ang president pro tempore, Oho. at yung president pro tempore na hinirang nila ay umakto na Senate President. Ayun. Lahat po ng ito, sa isang araw na ginawa nila ay illegal. Puro illegal ho pala Pagkatapos talaga, noon, sila mismo ay nagpahayag na noong June 3, nagsimula na, nag-announce sila ng sinidye. Aho. Sa mga Sinidye tweet, adjournment. Opo. sinidye adjournment, na-bypass ngayon yung 5. Opo. Sana man lang, bago nila sana kinuha yung beat, Opo. hindi sila nag-announce ng sinidye. Sana yung June 4 o kaya June 5 kung gusto nila, naglagay sila ng isang araw para ma-confirm yung 5. Oho. Kaya pala may tumindig doon na isang senador na talagang pinaninindigan niya na hindi, continuing session po itong ginanap natin. Hindi ito anya bagong pagdinig na ipinatawag daw po, Sen. Alam mo, pwede nilang ipilit yung argumento na yon kahit Oo. na pamali. Alam mo kung bakit? Kasi yun lamang ang iniisip nilang kadahilanan para masabi nila na yung less than 1 year Oho. na requirement sa ating batas ay hindi magkabisa. Opo. Dahil sabi niya, continuing lang naman yan kasi yung nakaraang designation is continued on the special session. Yun na nga po. Oo. Eh, sino maniniwala sa'yo, kahit na siguro high school graduate lang dyan, nung sinabi mong sinidye, natapos na yung first regular session. Okay, tapos na yon. Diniklara ko Ang na yun ibig lahat, sabihin opo. na bypass na. Oo. Alam mo, kung babasahin mo, pati saligang batas, na-violate eh. Opo. Kasi Article 7, Section 16 ng ating saligang batas, kapag na-bypass ka, you will need another appointment. Yun, opo. Okay? Kasi na-bypass ka. Nung tinanong ko nga yung isa sa kanila na tumindig na representante nung isang Opo. grupo na constituting 5 of them, sabi ko, alam ninyo yung birthday ninyo natapos na last month pa, di ba? Kasi Yes po. lahat sila, karamihan sa kanila, nag-birthday May 2026. Parang 2 doon, parang 3 May Opo. 2026, yung 2 ay April 2026. So, puro less than a year na lang So, talaga. kinilala nila, natapos na kayo eh. Kasi umabot na kayo sa mandatory age. Oho. Sa mga tweet, hindi na kayo pwedeng i-reappoint. Tama. Oho. Pumayag naman sila. Tama po. Pagkatapos, alam mo ba nga ako yung Republic Act 11939? Ayan, tinanong niyo po yan doon sa general. Itong batas na to, inamend niya yung Republic Act 11709. Alam ko po, sabi niya. Alam mo rin ba ako kung bakit ko binabanggit yung batas na ito? Alam din daw po niya. Alam ko po, sabi niya. Sabi ko, na nakulang na po kami sa 1 year. Oho. Gano'n pa man, binanggit ko pa rin, totoo, sabi ko, na ang sinasabi ron, sabi niya, napakalinaw, Oho. na hindi na kayo pwedeng, ito, sabi ko, binasa ko to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General, blah, 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 the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. Oho. Sabi niya,
Alam ko po yun eh. Yun na Ngayon, po ang sagot niya, paano ngayon yan? Sabi ko, ako, sinasabi ko lang para ma-record na nakakalabag po tayo sa batas na ito dahil pare-pareho na po kayong less than 1 year. Less than 1 year na lang sa serbisyo. Ngayon, so kinakatwiran nung mga gustong tumayo, continuing naman yan eh. So, bahala na po ang korte sa tamang pagkakataon at sa tamang paraan at kung sino po yung magko-question ito, kung tama po yung yung naging ginawa nila. yung ginawa ng Commission on Appointments. Kasama po ako doon, kaya hindi po pwedeng hindi ko po banggitin yun. Yun. Ayoko po na malaman ng sino man na magre-review sa kaganapan ng mga pangyayari. Sometime in the future, merong magko-question ito. Opo. Malaman nila na isa sa amin ay tumindig Ayun, para lang pinuntos niyo sabihin, po yun. para lang sabihin ko na meron po tayong nilabag. Palagi akong ganun, Jen. Magalit na yung gustong magalit. Kasi tayo ay binigyan ng mandato ng ating mga kababayan. Isang mandato na hindi mo matatawaran. Tiwala na ibinigay sa atin. Yung tiwala na yun, hindi ko pwedeng salaulain. Opo. At baliwalain. Baliwalain. Basta tama po, kinakailangan nating banggitin. So kasaysayan na lamang po magpapasya at ang korte sa mga darating na panahon kung paano po nila bibigyan ng pagdidesisyon itong mga bagay na ito. Pero ako, Sen, personally, pinapanood ko kasi yan, lalo na yung tagpo na yon. Napansin ko na bagamat, well, siguro sa loob nila, parang kitang-kita naman na may mali. Pero nahalata ko na parang ipinipilit talaga nila na ma-promote yung mga general na yon. Ano bang dahilan? Bakit kinakailangan nilang i-promote? Yung isa ata sa mga general doon, mukhang merong inihahandang posisyon sa kanya, Sen. May nagsabi nga sa akin, Jen, again, kung ang sapantaha mo ay tama, araw lang ang makapagpapatunay na maring isa sa kanila ang papalit sa ating Chief of Staff, General Browner. Kasi yun ang kanilang yun ang bali-balita lang. So parang may isa doon na kandidato para maging Chief of Staff ng AFP. Ako naman hindi naman importante sa akin 'yon. Ang importante sa akin ay magawa namin lahat ang aming tungkulin, yung pag-conduct namin ng aming sesyon ay palaging nasa tamang tuntunin. Kasi isip-isipin mo naman, doon lamang sa kawalan ng reappointment. So kinonfirm namin nang walang reappointment na galing sa Pangulo. Sinasabi na sa saligang batas, kinakailangan a new reappointment should be there. Hindi nga nangyari yon dahil nga pinipilit nila continuing session. Pagkatapos, niwala yung mga completed documents. Bawat isa sa kanila, na kumpleto nila yung dokumento. Yung iba yata na kumpleto before their birthday, pero karamihan sa kanila, na kumpleto yung documents nila after their birthdays. Halimbawa, yung General Peralta yata, May 14 ang birthday niya, na kumpleto niya yung dokumento for purposes of confirmation, May 26. So tingnan mo, paano mangyayari yun? Pangalawa, yung notice. Sa tuntunin ng Commission on Appointments, lahat ng miyembro kinakailangan magkaroon ng notification in 5 days. 5-day notice. So, kinakailangan mag-move sila na sinususpinde ang operation ng tuntunin ng Commission on Appointments para lang yung notice ay baliwalain. So, ang tanging kasi po kawawa naman sila eh. Wala silang kasalanan. Maaari nga. Sino yung may kasalanan? Yung mga taong hindi nagtalaga ng araw para ma-confirm itong mga taong ito. Sa mga tweet, yung naguugas kamay sila, ang ginagamit nilang dahilan na nakakaawa yung 5, pero yung pagkakasala nila, ayaw nilang akuin. At parang sinisisi pa sa kampo ninyo, Sen, yung nangyaring na-delay sila. Kasi nga, nagkaroon daw ng walkout. Hindi daw kayo pumasok sa sesyon ng mga nakalipas na araw. May time pa naman dun eh. Sino yung nagpanukala ng June 3, nag-declare sila na sinidi eh. Sino sa kanila? Hindi ba sila? Dapat sana, bago nila ginawa yun, meron sanang isang araw for confirmation. Kasi hanggang Friday pa dapat para continuing. Nga po. Kasi dapat hanggang Friday pa po yun, di ba? Hanggang Friday yun. Yung Webes man lang, kinonfirma namin, continuing session. Hindi dapat na
nagtawag ng special session na kahit kailan, hindi pwedeng i-connect doon. Oho. The special session is distinct and separate from the last session, Oho. which ended June 3 by virtue of the Sinidie adjournment. Sa mga nakakaintindi, so talagang kitang-kita dito, Sen, na pilit na pilit talaga yung ginawa nilang yun eh. O yung sinasabi natin, palagi nating sinasabi din, at hindi tayo lalabas sa katwiran, sa tuntunin at sa mga batas na umiiral. Ayun. Yun lang ang aking inilalaban sa lahat ng pagkakataon. Hindi ako nagsasalita ng hindi katwiran at hindi nakasalig at nakabatay sa mga batas. Oho. Nung sinabi ko na kasi naman kayo andyan sa panig ninyo yung promotor ng Bendalo. So hanggang ngayon puro Bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas eh. Tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun Sen, parang ang dating ipinilalabas pa nila sa media at social media na para bagang kontrabida kayo. Kayo kasi kinukontra nyo raw yung confirmation ng 5. Hindi ako kontra ron. Oho, Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Yun, opo. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila manggagaling. Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, Oho. nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Oho. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin, ang chairman ng Committee on National Defense Opo. ay House of Representatives. Si Congressman Joboy ata. Ngayon, yun. si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa secretary ng CA na, Ayun, ikasanin nyo ng ganitong araw. Kasi kawawa naman itong mga ito. So, walang gumawa sa kanila. At ito namang mga, siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila Oho. right before their respective birthdays. Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag, walang makapagpaliwanag nung tinatanong nyo po sila, pati yung Wala secretary. na. Sinasabi ko na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi naman ako nag-o-object. Baka akala nyo, nag-o-object ako. Sinasabi ko lang ang concern na ito para lang ma-record yung na meron manifestation. tayong lalabagin na batas. Para sa ganun, kung re-reviewin ito sa mga susunod na panahon, Opo. isa ang tumayo Oho. para sabihin tama siya. Oho. Di ba? At yun po, Sen, binibigyan din natin sa palatuntunang ito, ang tinitindigan natin dito, batas lang. Kaya parang doon sa pagpapaliwanag niyo po sabi niyo, dalawang ulit yung sinabi, ang akin po dito, batas, batas ay batas. Di ba? Oo. Law is the law. Yun po dapat Ang na batas masunod. ay batas eh. Paano Opo, mo, hindi ba sinasabi nga natin, the law may be harsh, Opo. but it is the law. Yan. Opo. Meron pang counterpart na Latin yan, di ba? Box, Nakalimutan mo na. box populi box din. Hindi, ba Yung yun? yung Duralex Sedlex. Duralex Sedlex. Yes po. Masyadong mabigat. Pero yun ang batas. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng baluktutin yun. Eh. Yes po. Tapos nabanggit mo kanina na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. 720 million daw in 28 days eh. Hindi, 700 million in 28 days. Opo. Parang panahon pa ng parang anarchy. Gano'n, ano? At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Yung ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. Opo. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per Senado. day pala ng Senado. Kaya nakwenta niya yung 700 million eh. So 28 days times 25 million, 700 million. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 months times 30 days. Ilan yun, Jen? 10 day, 300, 300 days times 25 million, 7.5 billion pesos ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Ay, siyempre, mas malaki yung billion yung pinag-uusapan. 10 buwang singkad, Jen. Okay? 7.5 billion pesos, ni isang pagdinig, wala siyang ginawa.